Paki mo, di mo nga alam kung totoo yung Diyos na pinaniniwalaan mo, Bible and Jesus is. Ito pa isa. Do you think Jesus would do this today? I believe Jesus fought for oppression, for justice and equality. He never judged people, unlike you. That pastor saying that being LGBT is a sin, but he doesn't know that using the name of God to discriminate is also a sin. Makikita natin na sila ay hati. Merong naniniwala sa Diyos at meron din naman hindi naniniwala sa Diyos at minamak pa ang Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, yung sinabi ko kahapon, hindi yan discrimination at hindi yan panghuhusga dahil yun ay ang katotohanan na ang pride wala naman talagang maidudulot na maganda. At ang sinasabi ko kahapon na hindi galing sa aking sariling kaisipan lamang. Lahat ng yon ay galing sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mas tama pa pala yung kaisipan nyo kaysa sa kaisipan ng Diyos. Alam nyo kung ano ang katotohanan? Lahat tayo ay makasalanan, walang matuwid, wala ni isa. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At wala ni isa sa ating mga tao makapagmamalaki sa Diyos na hindi nagkasala. Magsinungaling ka? Kasalanan na yan. Mag-isip ka pa lang ng hindi maganda o ng kalasuan. Kasalanan na yan kahit hindi mo pa ginagawa. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Ang Panginoong Hesukristo na mismo nagsabi, pag ikaw ay tumitingin na may pagnanasa sa kapwa, para ka na rin nangalunya kahit hindi mo pa ginagawa. Kaya alam nyo, lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno, maliban na lang kung ikaw ay magrepent at sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Yes, God is love, kaya nga binigay niya ang bugtong niyang anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. But remember, God is also holy. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Now, doon sa nag-comment na hindi kasalanan ng LGBTQ, tignan natin. Because not when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Yes, marami nakakakilala sa Diyos, pero ang problema, marami ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari, sumusunod na lang sa sariling kalooban ng puso at hindi na sa kalooban ng Diyos. Professing themselves to be wise, they became fools. At yan yung nangyayari dahil sa nagmamarunong pa tayo kaysa sa Diyos, lalo tayo nagiging mangmang. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Yung binago yung katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan para lamang sa sariling kapakanan. At para lang masunod ang sariling kagustuhan. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nanganiningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan yung mga gumagawa ng kahalayan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At ang kahalayan ay hindi lamang yan sa pakikipagtalik. At ang pakikipagtalik ay blessing yan sa mag-asawa, hindi sa mag-partner lang. At malinaw, walang nakasulat sa Bible na merong same-sex marriage. Kaya kung gagawin natin yan outside of marriage, magiging kasalanan talaga yan sa Diyos. At yan ay hindi lamang sa homosexual, pati yung mga hindi pa kasal na gumagawa na ng mga bagay ng mag-asawa. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, at ito ang matindi, yung nagtutuya sa Panginoong Hesukristo na nag-comment. Haters of God, despitefully, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Yan ngayon yung nagiging consequence sa mga ganyang ginagawa natin. At hindi nga nagkamali ang Bible, lalo na doon sa nag-comment na tumutuya sa Panginoong Hesukristo. Lalo mo lang pinatunayan na totoo ang sinasabi ng Biblia. Personally, wala naman talaga akong galit sa inyo. Ganto lang talaga ako mag-preach. Alam niyo ba talaga kung bakit ko ginagawa to? Hindi para husgahan kayo, hindi para i-discriminate kayo, kundi para ibahagi sa inyo ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil yan ay ang buong katotohanan. At para ibahagi sa inyo ang kaligtasan dahil ang tao na walang Kristo sa kanyang puso na tinanggap ay mapapahamak talaga sa impyerno. Ibig ba sabihin wala nang maliligtas sa inyo? Maling kaisipan yan. Dahil ang kaligtasan ay para yan sa lahat ng tao. Kaya nga sa John 3:16, di ba? Yun yung totoong pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibinigay niya yung bugtong niyang anak.
Pero may word doon na whosoever. Kung sino lamang yung tatanggap at sasampalataya sa kanyang anak, ay siya lamang ang maliligtas. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Habang may panahon pa, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo at habang hindi pa dumadating sa iyo ang takdang araw mo, meron ka pang oras at pag-asa na tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay at mailigtas ang iyong kaluluwa dahil pag ang tao namatay na walang Kristo, sigurado sa impyerno yan mapupunta. Dahil kung totoong meron ka ng Kristo sa iyong buhay, ito ang mangyayari sa iyo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Magkakaroon ka ng kabaguhan sa buhay. Kaya ako ginagawa to upang ibahagi ang katotohanan at ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Dahil kung walang magsasabi ng katotohanan, paano nyo malalaman kung ang ginagawa nyo ay tama pa ba o mali na sa harapan ng Diyos? Sana naunawaan nyo po. Maraming salamat po and God bless you all.